mo, O Diyos, ang araw na ito, maging sa mga mensahe na iyo pong inihanda mula sa labi ng iyong lingkod. Aming pong panalangin, Panginoon, na iyong pagpapalain, O Diyos, ang lingkod mong ito, Panginoon. Patuloy mo siyang itatago, O Diyos, sa iyong kapangyarihan, sa iyong banal na dugo, at lahat po ng gawa ng kaaway mula sa iyong lingkod patungo, O Diyos, sa iyong mga anak. Amin na po itong pinasinasalangsang, Panginoon, at pinawawalang bisa lahat ng kanyang mga gawa sa pangalan ni Jesus. Ito po'y pinaparalyze po namin, Panginoon, lahat ng kanyang mga hasik at mga gawa at lahat ng kanyang pandaraya, Panginoon. Kublihan mo, O Diyos, ang iglesyang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na lalabas kami na taglay, Panginoon, na punong-puno ang puso namin ng kalakasan at kagalakan mula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya at salamat po sa iyong banal na Espiritu na patuloy pong nagbibigay sa amin ng buhay. Salamat po, Panginoon, at manatili akin pong panalangin, Panginoon, na patuloy po, O Diyos, ang mga pangalan po namin ay nakasulat sa aklat ng buhay na hindi po mabubura, Panginoon. Ingatan mo, O Diyos, ang puso namin sa panahon, O Diyos, na kami lumalapit sa iyong habag. Patuloy po kaming nagpapasalamat at patuloy po naming iniaalay ang umagang ito hanggang sa matapos ang gawain ito. Tataglayin po ng lingkod mo patungo sa iglesyang ito, O Diyos, ang kagalakang naglilingko ng bawat isa. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan ka namin. Maingat po namin pinasiselyuhan ang aming pong panalangin sa umagang ito at hanggang sa matapos ang gawain ito, Panginoon. O Diyos, salamat po na meron kang bagong gagawin sa umagang ito. Pinupuri, tinadakila ka namin namang banal. Ito pong aming samo at panalangin sa matamis at walang kapantay na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Isaiah 43 verse 1 to 21. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Ibibigay ko ang Ehipto, Ethiopia at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, sapagkat mahalaga ka sa akin. Mahal kita, kaya't pararangalan kita. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran, at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Sasabihin ko sa mga bansa na sa hilaga na kayo'y palayain. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malalayong dako, mula sa lahat ng panig ng daigdig. Sila ang aking bayan na aking nilalang, upang ako'y bigyan ng karangalan. Sinabi ni Yahweh, paharapin ninyo sa akin ang aking bayan. Sila'y may mga mata, ngunit hindi nakakakita. May mga tenga, ngunit hindi nakakarinig. Tawagin ng mga bansa sa panahon ng paglilitis. Sino sa kanilang Diyos ang makakahula sa mangyayari? Sino sa kanila ang makakahula sa nangyayari ngayon? Bayan silang magharap ng mga saksi para patunayan ang kanilang sinasabat, patunayang sila ay tama. Bayang Israel, ikaw ang saksi ko. Pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Walang nauna at wala ring papalit. Ako ay si Yahweh. Wala nang iba pa. Walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Noong una pa man, ako'y nagpahayag na. Ako ang nagligtas sa inyo at ang nagbalita ng lahat ng ito. Noon ay wala pa kayong kinilalang ibang Diyos. Kayo ang mga saksi ko. Ako ang Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman. Walang makakaligtas sa aking kapangyarihan at walang makakahadlang sa aking ginagawa. Sinabi ni Yahweh, ang tagapagligtas at banal na Diyos ng Israel.
Magpapadala ako ng hukbo laban sa Babylonia, alang-alang sa iyo. Gigibain ko ang mga pintuan ng kanyang lungsod at mauuwi lamang sa iyakan ang kasiyahan ng mga taga-roon. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na banal, ang hari ng Israel na sa iyo'y lumalang. Iyan ang sinabi ni Yahweh, na siyang gumawa ng daan sa gitna ng dagat upang maging kalsadang tawiran. Siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanyang mga kabayo at ang kanyang mga karwahe winasak. Sila'y nabuwal at hindi na nakabangon. Para silang ilaw na namatay ang dingas. Ito ang sabi niya. Ilibing mo na sa limot at huwag mo nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop, gaya ng mga asong gubat at mga ostrich, sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto, upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Maraming salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Alright, please be seated. Thank you so much, Sister May. Ayan. Sinong naniniwala na ang breakthrough ay kasing lapit ng panalangin? Tama? So if you could read Isaiah 43, na sa ating mga bahay-bahay mamaya, may kita natin kung papaano sinabi ng Panginoon sa kanyang pag-ibig sa atin, gagawin niya ang lahat. Totoong-totoo sa Panginoon, gagawin ang lahat, sa Lord lang tayo. Amen? Imagine, disyerto magkakaroon ng tubig. Who could imagine? Daanan. Gagawin ng Panginoon para sa atin. Para sa kaligtasan, gagawin ng Diyos ang lahat. Kaya wala talaga tayong ka-effort. Amen? For those who are tuning in online, thank you so much sa pakikisabay, sa pananambahan sa Panginoon. And just to take the opportunity that we may be able to be filled with hope. No, wala nang ibang makakapagbigay ng pag-asa sa panahong ito kung hindi ang salita ng Diyos lamang. Amen? So, kabila, maraming problema, maraming pagsubok, pero again, sabi ng Panginoon, dahil sa'yo, ako na bahala. Tama? Bubuksan ng Diyos ang langit. Tatanggalin lahat ng hadlang. Makatanggap lang tayo ng tinatawag na breakthrough. Makatanggap lang tayo ng victory. Ang tanong, are we ready, church? Ready? Wala nang reservation, ha? Sabi doon, no? Tama na yung pagiging complacent, yung pagko-compromise, tama na. Kasi sabi niya naman, let's take a look at this one. Isaiah 43:18 and 19. Forget the former things. Pakisabi niya, forget the former things. Do not dwell on the past. Ano meron sa past? Yung dati kang nanghina, dati kang pinapanghinaan, dating hinang-hina ka. Wala namang pagkakaiba. Tama? Dating nagko-compromise, dating nagkakamali, paulit-ulit sa pagkakamali, paulit-ulit sa pagkakasala. Tama na! Pakisabi sa katabi mo, tama na! No, do not dwell on the past. Lagi kasi sinasabi, alam niyo po, minsan sinasabi yung past, yung nangyari sa manaloob. Wala, pinababalik pa rin eh. Pag pinaalis mo na, pag pass na. Huwag mong uulit-ulitin. Tama?
Minsan naman, on the contrary, dati nga nagtagumpay ako dyan eh. O ano ka na ngayon? Dati wala ka ng bisyo, ba't ngayon nabalik ka? Dati hindi ka na maramdamin, ba't ngayon nabalik ka? Dati hindi ka na sibuyas, ba't pabalik-balik sibuyas, sibuyas, sibuyas? Ah, Israel talaga. Reklamo, reklamo. Nautusan na, pakihugasan ng plato, ba't ako? No, kanina lang tao yung kausap mo, nagiging paniki. Dati pala sagot ka, tapos nawawala na, o ba't nabalik? Lahat ng isinuko natin sa Diyos, tama na, ibigay mo na yun sa Lord. Hindi ka na tumataya dati eh. Ba't ngayon napataya ka na naman? Tama? Nanampalataya ka na dati, ba't ngayon tumigil ka na naman? Bakit nagdo-double mind na naman? Sabi ng Book of James, a double-minded man is unstable in his ways. Nagtiwala ka na eh. Nagtaas ka na ng kamay eh. Lord, sinuko ko na to, ba't nabalik? Forget the former things. Pakibulong mo sa tabi mo, forget the former things. Do not dwell on the past. Kaya eto, no, sa verse 19, see. Pakisabi nga, see. I am doing a new thing. Kaya hindi nakikita yung bagong bagay. Handong pa din kasi sa dating buhay. Anong lumabas? Chismosa pa din. Nagmumura pa din. Sabi na, slip of the tongue. Anong slip of the tongue? Nasa isip mo talaga yun, nasa puso mo talaga yun. Kasi lahat daw ng lumalabas, yun ang laman, lahat ng lumalabas na labi, yun yung laman ng puso. Kaya wag mo sabihin, naku, napaputo kong tsinta ako. Tama. Palapatol ka pa din sa social media. Dati sinuko mo na yan eh. Diba? Lahat ng isinuko, tama na para makita natin yung bagong bagay. Would you like to agree with me? Gusto na natin ng breakthrough. May kausap ako, sabi ko, nagugulumihanan ako. Sabi ko, paano nangyari? No, ang mga prayer, sinasambit naman. Pero bakit hindi nakaka-breakthrough? Sabi ko, Lord, bakit? Baka mamaya nagkakamali ako. Sabi ng Lord, anak, ano ba talaga gusto nyo? Hindi nakaka-breakthrough pag wala kasing circumstances. Pag hindi ka dumaan, ano sabi? Dumaan man ako sa ilog, di ako. Dumaan man ako sa apoy, di ako. Huwag niyo pagbabalik ta rin. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako masusunog. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako malulunod. Shall we take a look at the scenario? Lord, paano ako makaka-breakthrough? Sabi natin, all we have to do is to pray. To expect. Sabi ko, parang hindi ko na kaya. Parang di ko yata kaya. Sabi ko, Lord, I was able to have my 3 days fasting, hindi alam ni Kuya Dak. Kasi yung puso ko talagang, anong-ano na, yung nasisiphayo, wow, nagagala ka man o nasisiphayo, di ba, Ate Janet? Yung mga kanta natin. Tapos, itong September na to, grabe po, pag nasusulat ko yung talambuhay ko, sabi ko, it's my mom's birthday. Sabi ko nung 13th. Hindi ako siguro maalala ko man ng nanay, okay na siguro ako nun. So we were able to have the PNP, nagbisi-bisihan si Ate Luna para hindi maalala ang nanay. Pero nung ako na yung mag-isa, meron talaga. Sabi ko, Dad, ito na yung panahon na yung sasabihin ng nanay ko, anak, anniversary na. No? Tapos sabi niyan, huwag mo kong ipindot kasi ibibigay ko yun sa church. See? Paano? Magduduel ba ako dun sa lungkot? Wala na akong nanay. Wala nang makikisuyo sa akin.
Wala nang magsasabi, anak, okay lang yan. Wala nang yayakap. Every time, pupunta ako sa nanay, kahit wala akong sabihin, yayakap lang ako, sabi niya, pastor ka, tandaan mo. Hindi pa ako nagsasalita. Ang nanay prophetic. No, ba't yung mga nanay? Nung lumapit kami sa inyo, kahit hindi kami nagsasalita, parang alam nyo agad. Tama? Sasabi niya ng nanay, tandaan mo, ninang, pastor ka. Kapatid, paano kung wala nang nag-i-encourage? Wala na ba yung bagong bagay? Do not dwell on the past. Huwag masyadong titingin sa circumstances. Kakatingin mo sa problema, lingon ka ng lingon, lingon ka ng lingon. Hindi ka tuloy maka-breakthrough. Kasi hindi ka ready ibaba. Lord, ito yung kahinaan ko. Kahinaan mo, social media. Magtanggal ka muna ng cellphone. Hindi ka naman siguro mangingisay. Hindi ka magsisilip ng Facebook ng 1 hour. Wala akong nakitang ganun. O ba't nangisay yan? Ayaw na kasi mag-Facebook eh. Sisilip ka man ng Facebook, please yung nakaka-encourage. Mayroon po tayong mga kaibigan na nakaka-encourage. Yun ang panoorin mong video. Meron tayong mga lingkod ng Diyos. Hindi niya alam kung paano siya nakaka-minister sa atin. No? Pero lumalakas yung loob, dun yung panoorin mo. Tama? If you could remember, Bishop Eric, kaya nakaroon tayo ng pagkakataon makapunta ng Malaysia, it's because of him. Hindi kami lagi nagkikita. Pero grabe yung impact. Grabe pag nakakakita tayo ng video, sana mga kapatid, yun ang panoorin natin. Huwag na masyadong minsan nga kaino-correct na ako ni Kuya Dak, nood ka ng nood ng balita, tapos hindi ka makakatulog. Tapos, hindi ka iimik. Tama? Last week, we had this Jehoshaphat. Nag-fasting ako, sabi ko, Lord, parang talagang eto na to. Balat, ano na to, ibababa ko na lahat. Sabi ko kay Ma'am Pia kagabi, ay, kagabi ba yun, Nak? Kagabi ba yun? Nakalimut. Sabi ko, Nak, ako 3 days. Wala akong sinasabihan kasi sabi ko, ay ngayon lang po kasi tapos na. Sabi ko, Lord, baka talagang kailangan na. Hindi pala baka, sorry, I stand corrected. Kailangan na. Kapatid, para sa iyong breakthrough, ano ang kaya mong ibaba? Kaya mo ibaba mo na yung pride mo. Tama? For us to see the new thing. New things ka ng new things. Sabi ka ng sabi, Lord, breakthrough. Lord, kahit dumaan kami sa ilog, hindi kami masusunog. Wala naman sinabing may apoy doon. Tama? Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Tama? Dumaan man ako sa apoy, di ako masasunog. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kahit sa kabila ng mga iba't ibang nangyayari sa buhay, ang mahalaga, kasama natin ang Diyos. Kasi pag kasama natin ang Diyos, we will never go wrong. Hindi tayo magkakamali. Kaya sabi mo, Lord, parang ang tagal ng sagot mo. Huwag kang magmamadali. Hintayin mo yung sagot ni Lord. Yung iba kasi nakapanalangin, Lord, anong gagawin ko? May narinig na trung, rung. Yun na yung sagot ni Lord. Hindi pa nga sinasabi. Brum-brum pa lang, alam mo na, yun eh. Bombay agad eh. Sabi ng Lord, now it springs up. Do you not perceive it? I am making a new way in the wilderness. Pakisabi nga, new way. Hindi no way, ha? In the wilderness, He will make a way and a streams in the wasteland. Kapatid,
panahon na natin ng breakthrough. This is a powerful moment when God shifts our situation and reveals His glory. Sino gusto mag-glorify ang Diyos sa kanyang buhay? So be it, let's trust Him. Let's trust the process. He will make a new way. Lord, nagkamali ako. Ito, anak ko, ito, inalagay kita sa tamang daan. Huwag ako saan ka daan ng daan eh. Dumaan ka sa may inuman, sa kaliwa. Didiretso ka na sana. Dumaan ka naman sa kanan. Ang sabi ng Lord, diretso, napadaan ka na naman sa kanan. Ibang inuman na naman. Tapos sabi, praise the Lord, oh my soul. Lasing ka na. Hindi ka na makausap. Let's trust the process. Breakthrough when the Lord is removing the barriers that test our faith. May testing. Kapag nakapasa, doon nagkakaroon ng breakthrough. Tama? Let's trust Him. Ngitian mo lang. Ngiti, pero wag kang ngingiti ng mag-isa ka. Kasi parang medyo delikado na yon. Ha? Let's talk about the blessing and the barriers. Number 1, the blessing of breakthrough. There is God's presence and power. Thank you. The blessing of God, andun yung kanyang presensya at kapangyarihan. Na kahit parang hindi ko naiintindihan, Lord, maniwala ka. Maniwala ka, sabi, have faith in the Lord with all your heart, with all your soul. Tama? Just stand for in your ways, no matter what comes in the way. Naalala niyo po yun? Ate Janet, naalala? Jean, kanta natin, Ate Da, kanta natin to. Ninang. Sana nandito si Ninong Toto para kakampi ko eh. Sabi, don't be afraid to show your faith. Don't be afraid to show your smile in your face. Don't be afraid. Faith. Kapatid, mahalaga ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. Makaka-breakthrough tayo. Ilang linggo na lang, 3 linggo na lang. Sabi mo nga sa katabi mo, 3 linggo na lang. Sabi niya, happy anniversary, Mami Elisa. Happy anniversary, Mami Divine. Diba? Huwag kang mapanglawan. Ate Gina, wala akong mabigay. Hindi ang monetary ang makakapagpahinto sa atin ng anniversary. If it is His will, it is His bill. Woo! Tama? So all we have to do is to have the presence of God and His power. In Exodus 14:20 to 21, sorry po, 20:21. Ano bang ginawa ng mga Israelita? Nakasama nila Moses. Sa kaliwa, sa kanan, may humahabol. Sa likod, may humahabol. So, anong mayroon sa kanila? Sabi ni Moises, hindi natin kaya. Pero sa pangalan ni Jesus, anong nangyari? Nakatawid sila. Bakit? It is because of God's presence and His power. Kapag may kapangyarihan ka ng Panginoon, kapag meron tayong presensya ng Diyos sa ating buhay, hindi ka panghihinaan ng loob. Wow! Why? Breakthrough reminds us that God is with us and nothing is impossible with Him. Pwede bang pakitaas ang mga kamay, pakisabi, all things are possible. Praise the Lord. Di ba? Second, there is a fulfillment of promises. So, sino dito ano nga yun, Ate Camille? You are holding the promises of God. Pinanghahawakan. Sino dito? Nanghahawak ng pangako ng Lord. See? Do not give up.
Sabi mo sa katabi mo, do not give up. Di ba? Do not give up. Parang ang hirap ng mga project namin, ang hirap ng assignment namin, mag-e-exam na kami. Don't give up. There is God's fulfillment. Don't give up. Sabi ng Joshua 21:44 and 45. The Lord gave them rest on every side, just as He had sworn to their ancestors. Not one of their enemies withstood them. Anong nangyari kila Josue? The Lord gave them all the enemies in their hands. Wow! So naalala niyo po, habang nagwo-worship tayo, pader, naguguho, na-break, nagigiba. Gusto niyo yon? Nakikita ng inyong mga kamay na ang gawa ng kaaway ay nagigiba. Can you say amen? Lahat ng gawa ng kaaway, ginigiba ng Lord. Hindi iayaw mo, eto po, wag po to. Kasi po, mahal ko yung, baka manalo pa ako eh. Nako! Sabi ng Lord, mag-release ka na ng kapatawaran. Hindi, galit pa ako, Lord eh. Sasabihan mo talaga si Lord, galit ka pa ha? Galit ako, Lord. Pwede, sige, ikaw na. Kaya huwag kang magtataka, yung katabi mo, blessed na. Kasi na-fulfill na yung promise ni Lord. No one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Diniklara ko po on the third day ng aking fasting, Lord, lahat ng pangako mo, hanggat nabubuhay ako, magaganap. Bakit? Hindi naman pwedeng, graduation na ni Ate Luna, hindi kita malilimutan. Ha? Ano kaya yung mga pangako ng Lord sa atin? Sabi, dinesire ko, nag-declared ako ng birthday ko po, madaling araw. Sabi ko, Lord, I declared, lahat ng sinasabi mo sa akin na pangako mo, mararanasan ko po at mararanasan ng aking mga kasamahan. Tama? Tininining. Hindi pwedeng, namatay na siya. Yun lang. Yun, namatay. Wala na. Yun. Ayan, namatay na. Wala. Kailangan mangyari. Tama? We have to contend. Kasi nga, may magandang kalooban ng Diyos, tama? Ay anong bang gagawin ng kaaway? I-distract. Ang tanong, magpapadistract ka ba? No way. Kailangan ma-fulfill yung pangako ng Diyos. Breakthrough shows God's faithfulness to His word. Kasi sabi niya, habang ako'y nabubuhay, sabi sa Old Testament, sabi ng pangako ng Panginoon, anak, habang ako'y nabubuhay, hindi naman ako namatay. Sabi na, hindi man namatay sila, tama? Lahat ng naririnig ko, anak, na sinasabi mo, mangyayari, gagawin ko. Ano ba sinasabi natin? Kasi wala kaming pangsaing eh. Di wala kang pangsaing. Sabi mo eh, baka bumagsak ako. Lahat ng baka, yung walang malay na baka, dinadamay. See, there is an increase of faith. Increase of faith and testimony. Next, please. That's right. Thank you, anak. Anong testimony mo? Hindi pwedeng makikitestimony ka. Si Kuya Tutoy nga, nakakatuwa yung yung testimony niya. At saka si Sister ang ganda ng testimony. Ikaw, anong testimony mo? Tanungin mo katabi mo, anong kwento ng breakthrough mo? Nagpatawad ako. Wow, that is breakthrough. Minsan iniisip natin, financial lang yung breakthrough. Hindi po. Ang breakthrough ay lahat ng area ng ating buhay. And you have to testify it. Natutunan ko magpakumbaba. Di ba? That is breakthrough. Makay mo, dati kang nagmamataas, ngayon mababa ka na. Wow, praise the Lord.
At tumahimik na ang lahat. Ha? Natutunan kong umamin ng aking pagkakamali. Oh, breakthrough yun. Opo, bakit? Dati hindi ka makausap. Sa sobrang taas mo, parang nasa eroplano ka palagi. Nasa si sister, doon, no? Doon. Laging nagmamataas. Wala, ang mataas yung trono lang ng Lord, ha? Ang labanan dito, pababaan. Ha? Tama? Yung nagsasabi ka, ano ba pwede naming magawa? Ano ba pwede maipaglingkod? Hindi yung, sige, gawin nyo yan. Kailangan may testimony. Psalm 40 verse 3. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear the Lord and put their trust in Him. So, kumusta ka naman, kapatid? Pag meron kang kausap, kumusta? Nababanggit ba ang gawain? O kapag natanong, sabi, born again ka, di. Nakita kita sa picture eh. Hindi, na-invite lang ako noon. Baka hanggang ngayon, hindi pa alam ng mga kasama sa bahay, ng mga kaklase, ng mga katrabaho na ikaw ay born again. Pag ako po naglalakad, nakayupo, lalo na po nung bata-bata ako, kasi nga, ang tawag sa akin ay Kuba. Alam ko nakayuko. Minsan nagugulat ako pag sa school. Uy, pastora, biglang napapagano ako. Ay, hello po. Hindi mo kailangan laging. Pero nagagalit lang si Kuya kasi mukha nga daw talaga akong Kuba. Sige, umayos ka ng lakadan. Umayos ka ng tayuhan. Ewan ko lang kung sa 7 taon na yon naayos ko nga. Tama? So kapatid, our testimony inspires others. Hindi natin namamalayan, mga kapatid, na ang buhay natin ay nakikita ng marami at sila ay napapagpala. Yung sasabihin nilang nakakatuwa naman yan. Nakaka-bless ka. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, nakaka-bless ka. Ha? Sabi mo, napapagpala talaga ako sa buhay mo. Kaysa naman, no, sabi sa'yo, kapatid, sana hindi na lang ikaw katabi ko. Kasi hindi mo kinakausap eh. Kanina pa nagsasabi si Pastora, wala kang imik eh. Tama? Okay, now that is the blessing. Now, let's take a look at the barriers. Kung may blessing ng breakthrough, meron ding hadlang. Ano po yun? Una, fear and doubt. Huwag ka nang magduda. Forget the former things. Patawarin ang ating mga sarili kasi minsan kapag may pagkakamali, eto na yun. Pinagdududahan mo yung gawa ng Lord. Kaya to ng Lord? Kaya talaga ng Lord yan. Ang tanong, kaya mo kaya? Do not fear. In Numbers 13, this is the story. Sabi na, the men who had gone up, Numbers 13, 31 to 33, got up with him and said, we cannot attack these people. They are stronger than we are. Mas malakas sila kaysa sa atin. Tatay Ramon, hindi natin kaya. Sabi, baka hindi mo kaya, pero ako kaya ko. Sabi ni Tatay Ramon. And they spread among the Israelites a bad report about the land that they had explored. They said, the land we explored devours those living in it. All the people saw that they have of great size. Malalaki tao doon, hindi natin kaya. We saw the Nephilim, the descendants of Anak, came from Nephilim. We seem like grasshoppers in our own eyes, and we look the same to them. Pakisilip mga katabi mo, mukha siyang ano? Sabi mo, mukha kang ano? Grasshopper ba yan? Ano sa Tagalog yung grasshopper? Mukha bang tipaklong yan? Mukhang ano daw? Mukhang bubuyog? Mukhang dragon. Tingin kayo mga kapatid, may mga pagkakataon,
Sa sobrang dami ng mga problema, yung vision natin, napaparalyze na tayo. Na lumalabo yung vision sa sobrang takot. Sino dito may pagkakataon na tatakot sa kanyang buhay? Yung sa sobrang dami ng problema, minsan natatakot. Ang inamin ko sa Lord, Lord, sabi mo sa amin last year, December, hanggang February, sabi mo sa akin, breakthrough po yung theme. Pero parang ako yung hindi maka-breakthrough. Inamin ko sa Lord yan. On the first day, nilista ko po yun eh. On the first day of my fasting, ako po ay nagkaroon ng pagkakataon. Tuesday, Monday, wala po pasok, di ba? Monday, yung aming HR head, sabi niya, Pastora, can you share a word? So nakita ko yung program, 3 kami, okay lang to. Sabi ko, mga 5 minute lang yan. 2 to 3 minute will do. Haba ng message. Pagbalik ko, meron ng GC. Sabi ko, ano tong GC? May bago na naman GC. Tapos sabi niya, Pastora, pwede ikaw na magwo-word. First day yon ng fasting. And then I asked talaga forgiveness. Sabi ko, Panginoon, patawarin mo ko. Minsan, hindi ako madaling mag-respond sa iyo. Sino aamin dito? May sinasabi ang Lord, pero minsan hindi madaling mag-respond. Kasi nga, natatakot. Baka hindi ko naman niyang kaya. Kasi nga, yung fear, nakakapagpalabo ng paningin natin sa kalooban. Tapos, wala ka na tuloy magagawa, yung action mo, napaparalyze ka na. Analyze ka ng analyze. Anong nangyari? Ba't ako may sakit? Kaka-analyze. Ba't ako nagkasala? Naparalyze. Oo. Wala na. Yung pananampalataya, nabubura agad. Kaya nga diba, inaamin ko sa inyo noon, when my nanay died, lahat ng Bible verse ko po, wala akong masambit, wala akong makausap, umiiyak lang ako. Hindi ko nga namamalayan. Nag-pass out ako eh. Sabi ni Kuya Dak, ay, wala yan, hindi yan, okay lang yan si Pastora Luz. Nagulat siya, ba't kaya pinagkakaguluhan si Pastora Luz? Sabi niya. Yung pala, hindi niya alam na imatay na. Wala eh. Kasi may dealing kami ng Lord. Pero hindi ko ang na-miss ko yung pangalawang vision ng gagawin ng Lord. Kapatid, do not miss the mark because of the fear and doubt. Do not miss the breakthrough dahil sa takot. No, hingi tayo ng tawad, Lord, patawarin mo ako, natakot ako eh. Nagkamali ako. Wow! Para ka na si, nun? Sino yun? Si Fernando po Jr. Second na barrier, it's the impatience and disobedience. Yun. Nag-pray ka naman, Lord. Kailangan namin ng ganito. Tapos narinig mo ulit, rum, rum. Thank you, Lord. Pinadala mo siya. Sabi ng Lord, hindi naman ako sumasagot pa, anak. Anak, Jollibee ka na naman, sabi ni Ninang Neng, bida-bida. Ha? Impatience, wag! Hintayin natin. Hindi nga magluluwat, yung kaligtasan ng Panginoon ay magaganap. Yung kagalingan ng Panginoon ay mangyayari. Let's take a look at what happened in 1 Samuel 13 and 14. Si Samuel, nirebuke niya na si Saul. Kasi, ang daming, hindi na nagtiwala si Saul. Sabi niya kasi, ang tagal mong dumating eh. Kaya ayan, gumawa na, sabi niya ganun, you have done a foolish thing, Samuel said. You have not kept the command the Lord God gave you. 1 Samuel 13. If you had done, He would have established your kingdom over Israel for all time. Sayang! Nagmadali ka, okay na sana eh. Kung naghintay ka, hindi ka mapapalitan. Ang paghahari mo'y mananatili, but now, your kingdom will not endure.
The Lord has sought out a man after his own heart and appointed him ruler of all of his people because you have not kept the Lord's command. So mga kapatid, ihingin natin ng tawad. Minsan nagiging impatient tayo. Minsan hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Sino pong guilty? Yung sumusunod ka pero pinipili mo lang. Choosy yarn. Sabi niya, maglilingkod tayo. Saan po? Diyan lang. Saan yun dyan? Sa may Davao. Ay, ayoko na, malayo. Ayaw mo na. Magtatayo tayo ng magbubuo tayo ng Bible study. Ay, wag na po. Actually, ang PNP po, yung ministry po natin, talagang sinasabi ko yun sa Lord, Lord, sabihan mo ko ba, baka kasi mamaya nagkakamali na ako. 1 week, 2 weeks, 3 weeks, hindi ako sumasagot sa invitation ng Bishop Paul. Sabi ko, sige po, mimitingin ko po muna yung mga elders namin. Hihingi muna po ako ng basbas. And then the Lord told me of the Mordecai. O, di ba? Kaya praise the Lord. Kahapon, nakita namin si Kuya Conrad, lumakas loob ko eh. Sabi ko, yes, si Kuya Conrad. Tapos biglang nag-alala si Kuya Dakhan. Naiwan ni Kuya Conrad yata. Pag nakita niyo po yung mga kapulisan every Saturday, ang salamat nila. Ano yun? Ang nagpapasalamat sila. Ano nga eh? Grateful talaga sila. Pag nakita niyo po, hindi na sila kagaya ng dati na pag pumasok labas, wala lang. Hindi, ngayon, lahat kami kinakamayan. Pati si Arnold, Pastor. Ayun ba yun, Arnold, kahapon? Arnold, di ba? Co-host ko yan, no? Yung mga, nila kahapon, ni May. Alam niyo po, ito po mga kabataan natin, talagang naglilingkod, nakalimutan ko yung tamang term. Nag-e-excel sila. Mga the bridge ang mga kasama namin kahapon. Minamanilang yung yung icebreaker ni Ate May. Sabi ni Kuya Dak, next week pahirapan niyo sila. Kasi pagkakita, alam kagad eh. Tama? Pero kapatid, kailangan maka-breakthrough ka. Yung tipong akala mo hindi mo kaya, pero kaya mo yun. Yung pagiging impatient ni Saul ang nagtanggal sa kanya sa paghahari. Nagtanggal sa kanya sa leadership. Waiting on God's timing is very important for lasting breakthrough. We have to wait. Lord, maghihintay ako. At habang naghihintay ako, maglilingkod ako. Wow! Kaya ba natin sabihin niya sa Lord? Nung sinabi ng Lord, anak, ganito yung mangyayari. Sabi ko, paano? Tawa? Huwag kang huwag kang taga-assumption. Ano yan? Panayang assumption. Baka. Pag sinabi mong, ito yung kalooban ni Lord Karen, ito talaga. Hindi ka magkakamali, ito talaga yon tita. Ito talaga pinapagawa ni Lord sa akin, magpapastor ako, maglilingkod ako. O di, sige. Susuportahan ka namin. Sabi mo eh. Kaysa naman yung sabihin, alam nyo, mayroon ka talagang pagkatawa. Parang ano yun? Anong sakit yun, nak? Biglang nagaganon. Epileptic? Ano? Tourette's? Sabi pa lang kapatid, pinapanalang. Meron naman yung mga single, pinagpe-pray kita, kinilig agad. Sinabi lang pinagpe-pray kasi may sakit ka. Hindi ka pinagpe-pray kasi ikaw yung magiging kabiyak ng buhay niya. Kinilig agad. Kaya delikado yung babae at lalaki, nagsasabihan, pinagpe-pray kita. Nagkakamali. No, wag tayong magkamali. Baka umiyak tayo, tapos sabi mo, di ko kayang tanggapin. Next, opposition and spiritual warfare. Wag po nating mamaliin ang spiritual warfare. Para maka-breakthrough talaga, kailangan mong mag-contend. Kailangan mong manalangin. Kasi pag yung easy-easy lang, alam niyo yung yung one time big time, yung instant millionaire, one day millionaire, hindi napapahalagahan eh. Misa tinatanong ko si Kuya Dak, ikaw kung magkakapera ka ng ganito kalaki, anong bibili mo? Kristiyano, sabi niya, church. Oh? Kristiyano yun? Born again yun?
Tapos biglang lalabas, meron niyang blueprint ng ng bahay namin. Siya talaga arkitekto nun eh. Tapos ganito yun. Basta paglalabas kami ng gate, ganto yun ganto yung ganyan niya. Umuoo na lang po ako eh. Pero sa utak ko, sa ulado ko na yung structure. Sabi ko, puputulin natin yung puno. Hindi puputulin yan, ganto yan, gaganyan. Sa ulado ko na yun eh. Pero anong ginagawa ng Lord? Kasi nga may inaayos siya. Tama? Opposition. Sino ba yung sanbalat ng buhay mo? Baka may mga Baka may kumokontra sa'yo. Sino yon? Kaaway. Kapatid. Sabi nga ng estudyante ko, kung anak lang siya ng kontratista, 20 katulong niya dadalhin sa school. Nagpapalinis kami kasi meron kaming university immersion na late. Ma'am, kasi ang dami niyang tawan-tawa ako, hindi ako nagalit, tawan-tawa ako eh. Kasi if you fail to come tapos na ako mag-attendance, late ka na nun. Madaling-madali. Ma'am, sabi niya kasi matraffic talaga. O ano nangyari? Sabi niya, alam mo ma'am, kung anak lang talaga ako ng kontratista, 20 katulong namin dadal, papalinisin ko ng buong PL Moon. Kumuha ko ng walis ting-ting, sabi ko, anak, maglinis ka na. Nakalimutan mo lang mag-breakfast. Nalinis siya. Sabi niya, kung may katulong lang talaga ako. Wala siyang katulong. Kapatid, opposition and spiritual warfare. Huwag kang matakot. Kung may magandang kalooban ng Lord, on the contrary, ganun yung kaaway, nag-iisip na hindi natin maabot ang magandang kalooban ni Lord. Pero kailanman, hindi nagwagi ang kaaway. Satan is under our feet. Right? So tapakan mo. Tama? Pag may dumadating na problema, tapakan mo. Hindi yung, kasi hindi ko na talaga kaya yung mga pagsubok ng buhay ko. Ha? Pakisabi, kay brother, hindi ako tinanggawan. Bakit kay brother ka nagpapaalam? Hindi ka magpaalam sa Lord. Tama? Opposition and spiritual warfare. Kailangan makipaglaban tayo. Sabi ng Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Madaling araw ng Tuesday, nagtatanong na ako sa Lord, Lord, kumusta po yung spiritual atmosphere namin? Una po kami. Baka mamaya, paandap-andap pala yung pananampalataya ko, patawarin mo ko. And then, Tuesday morning, was able to minister sa mga kasamahan po natin sa PL Moon. Sabi ko, Lord, how would you like us to end the word? 15 minutes to 20 minutes, Lord. Hindi ako tatagal ng 30. Pero how would you like us to end? Iyakan sila. Sabi nila, Pastora, nakakaiyak ka talaga. Sabi ko, ano kaya nakakaiyak doon? Yung mukha ko kaya? Sabi ko sa isa, wala ka na namang lipstick. Galit na galit sa akin. Wala ka na namang lipstick. Sabi ko, kasalanan ba yung walang lipstick? Nakalimutan ko, sabi ko ganun. Kasi pag may event kami, meron kaming taga-retouch, taga-makeup. Alam nga naman, daling ko lagi si Karen doon. Makeup artist, no? Daling ko si Camille. Yan ang mga nag-aalala sa aking itsura. Kapatid, pwede tayong tumayo lahat. The enemy resists the breakthroughs, but God equipped us for victory. Kung parang sa tingin mo, hindi na talaga kaya, talong-talo na, let's take a look at, mabilis, how not to struggle, or how this struggle will take place, paano magkakaroon ng victory. Keys to overcome, 3 bagay lang yung gagawin natin para ma-overcome natin ang mga barrier na ito. Seek God's direction. Tama?
That's why we are asking, Lord, ano bang gagawin namin? If the Lord is leading you to have fasting, so be it. Sabi mo lang, Pastora, pwede ba backupan mo ko kasi magpa-fasting ako? Stand firm in faith. Kahit ano mangyari, talagang hindi ako magpapatalo. Wow. Persevere in prayer and in action. Dapat magkasabay. Prayer and action. Na seek God's direction. Sabi ng Proverbs 3, 5, and 6, ito talaga yung unang-unang verse na nalaman ko nung ako'y mananampalataya. Trust in the Lord with all your heart and with all your soul. Do not lean on your own understanding. In all these ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. Nagtatanong ka, Lord, anong gagawin ko? Huwag kang magmamadali. Minsan nga, nagpe-pray ka pa lang. Thank you, Lord, Wala ka pang sinasabi. Tama? Stand firm. Hebrews 11, believe in what you don't see. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Wala pa naniniwala ka. Pero kailangan siguraduhin natin na ang pinaniniwalaan natin ay talagang kalooban ng Panginoon. Kalooban ba ni Lord maka-breakthrough? Kalooban ba ni Lord maka-breakthrough? Amen! So maniwala. And then, Luke 18:1, always pray and not give up. Ay, sorry po. Pakibalik please. Sa barriers. Yung 1, 2, 3 mahal. Persevere in prayer and in action. Faith without action is dead. Kailangan makita natin. Lord, this is all about you. Tama? Wala po kaming magagawa kung di mo kami sasamahan. Pwede bang patingin ng mga kamay ng excited sa breakthrough? Pwedeng makatingin ng kamay. Breakthrough in finances, breakthrough in your health, breakthrough even sa pagdalo ng gawain. No? Lord, hindi ako papayag. Hindi ako makadalo ng ganyong iba. Parang may sinat. May lagnat po ako. Ang layo sinat at saka lagnat. Ang lagnat, 38. Tama po ba ako mga mami? O 39? 39 ang lagnat. 38. Yung 37, normal pa. Normal. O sabi, Pastora, nilalagnat po ako. Sige, tignan natin temperature 37.3. Hindi, tataas yan mamaya. Kapatid, this is our breakthrough. As we lift our hands, it is all about God. We're going to conclude this lesson. Preparation in breakthrough. Next month, be ready for the breakthrough. Sakarabashandarababa. Lord, this is your will. And we would like to take part. Lord, we thank you for the blessings of breakthrough. Thank you for your presence. Come on, pwede ba natin pasalamatan ng Diyos? Open your lips and start giving your trust to God. Sakarabashandarabababakaya babababa. Great is the Lord and most worthy of praise. Father, as we lift our hands, the city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. You are great, great is the Lord in whom we have the victory. Thank you, Jesus. He hates us against the enemy. We bow down. We bow down on our knees. And Lord, we lift your name. And Lord, we want to lift your name on high, Yahweh. And Lord, we want to tell
is the Lord and most worthy your praise. This is your city, God. The city of our God, the holy place. Let the joy of the whole earth. And you are great, great is the Lord in whom we have the victory. Thank you, Jesus. Sakarabababam. He hates us against the enemy. We bow down on our knees. Thank you, Jesus. Ooh, ay, ay, ay. And Lord, we want to lift your name on high. Be lifted up. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the heavens above. And Lord, we want to lift your name on high. Be lifted up. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the heavens. Come on, Sakarabababa. And Lord, we want to be lifted up, be glorified, oh Yahweh. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. I love you, Dad. For you alone are God eternal, throughout the day. Once again, Sakarabababa, oh Yahweh. And Lord, we want to lift Your name, Sakarabababa, be lifted up, be lifted up. for the work you've done in our Thank you, Jesus. Unfailing love. For you alone are God eternal. You are God alone. Sakarabababa. Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the heavens. For you alone are God eternal. For you alone are God eternal, throughout the heavens above. For you alone are God eternal, above. Shall we worship Him? Shall we open our lips and praise the name of Jesus, the God of the breakthrough? He's the God of the breakthrough. He's the God of restoration. Sakarabashanda rababababakayem. Rokoroshanda rababa. Father, we trust in you. Lord, we believe in you. Humihingi kami po ng tawad, O Diyos, sa mga pagkakataon. Ama, na ang mga hadlang para sa breakthrough ay aming nakikita at nararanasan. Father, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kinakatakutan. Takot kami sa mga challenges. Takot kami magsubok, magtiwala.
nagdududa kami, O Diyos, patawarin mo kami. Linisin mo kami, O Diyos. Father, we declare the change of heart and a change of mind. Father, we declare the blessings of breakthrough to come forth today in Jesus' name. Thank you for your presence. Thank you for your power. Thank you that you are a God who keeps your promises. Panginoon, maging sa mga kasama namin online, we declare your beautiful promises to come pass upon their lives. Lord, nagtitiwala kami habang nakataas ang aming mga kamay. O Diyos, we are ready for the breakthrough. Come on, can we shout it out? We are ready for the breakthrough. Lord, we're ready for the breakthrough. We're ready for the breakthrough. Sunday, in the name of Jesus, we comfort the strongholds na barrier ng aming breakthrough. We cast it down in the name of Jesus. We rebuke all the spirit that not comes from the Spirit of God. We rebuke the spirit of unbelief. We rebuke the spirit of complacency, the spirit of compromising, the fear and the doubt. We rebuke it in the name of Jesus. And now we release the spirit of joy. We release, Father, peace. We release blessing. We release good health in the name of Jesus. We declared, Father, breakthrough in the heart, breakthrough, Father, even in our Christian life. Thank you, Jesus. Lord, even in the health, we declared breakthrough. We declared restoration. Sa lahat ng may karamdaman, we declared by the stripes of our Lord Jesus Christ, we are healed. We declared healing maging sa mga mahal namin sa buhay. We declared healing maging sa aming bansa. Lord, we declared healing. We declared, Father, the spiritual realm of this nation. Lord, babalik kami sa iyo. Nagpapakumbaba kami, bumabalik kami sa iyo. Sa Karababababa Sunday. And Lord, we want to lift your name on high. Yahweh. We want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Come on, Lord. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Come on, let's give him the praise. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Father, we thank you for the spirit of breakthrough. We thank you for the spirit of celebration. Thank you for the joy. Thank you for restoring our hearts. Thank you for restoring our families. Father, we declare salvation in the name of Jesus. We declare, Father, breakthrough even in finances. Naniniwala kami, Panginoon, even the breakthrough of the Philippines in the name of Jesus. Thank you, Lord. We believe there is hope. We believe there is hope. Sakarababababam. Father, we entrust to you everything that we have learned today. May your word speaks out in our heart. Even for those who are tuning in online,
We thank you for their blessings. This is our prayer to you, all the glory and all the honor in Jesus' name. Amen and amen and amen. Pwede bang pakikamayan? Mga nasa kaliwa at nasa kanan, pakisabi, we thank the Lord for the breakthrough. Thank the Lord. Amen? Breakthrough. Amen. Praise the Lord. He is the God of breakthrough. For those who are tuning in online, once again, thank you so much po sa inyong mga oras, pakikisabay sa pananambahan. And this is Living Word to Nasan. We would like to invite you on October 19 na it is anniversary celebration. 3 o'clock po. God bless you.